Balik kay Franco Atienza ang coaching job ng Converge. Parang napuno na rin siguro itong si Delta Pineda, pero mananatili pa ring owner ng team na mag-oobserba. Pero kinukumbinsi siya ng coaching staff na ipagpatuloy lang kanyang trabaho dahil di naman to nag-iisa. Sa totoo lang, naawa ko kay Delta. Actually, hindi naman talaga niya kasalanan ng mga nangyayari. In fact, ang dami na niya natutulungan ng mga players kahit di galing sa Converge. Tinutulungan niya ang mga to dahil nga matulungin si Delta at isa siya sa mga dahilan kaya nagkaroon ng malaking budget ang team. Ang problema dyan, yung mga nasa likod niya, ginagawa ba talaga nila kanilang trabaho? Yung mga magagaling dyan na former players na marunong gumawa ng plays, tiyak alam din nila kung paano mag-counter, pero wala eh, sinisisi lahat kay Delta Pineda dahil siya naman talagang nakikita na gumagawa ng balasahan. To be fair naman sa bagay niyan, rookie coach pa din talaga si Delta. Kagabi laban sa San Miguel, wala silang naisagot sa sunod-sunod na opensa ni George King. Wala rin silang depensa sa mga sumasalaksak sa loob. Tapos hindi nag-aamuyan ng bawat isa sa lahat ng aspeto. Nagkakanya-kanya, lalo na kapag nagsama sa iisang floor si Mikey at 1GDL. Kung halimbawa matuloy ang desisyon ni Delta na umalis muna sa pagko-coach, para sa akin, isa din yan sa magiging paraan para at least maisalba ang team na sinusuportahan niya. Considering na rookie coach nga siya, pwede namang maghanap ng professional. Ang problema, medyo madrama ang team na to, kaya umalis na lang si Charles Tew. So habang wala pang bagong coach, balik na lang daw muna kay Franco Atienza ang coaching job. Pero ganun pa rin yan, same old story, same system, walang magbabago sa magiging laruan. Again, walang problema sa players maliban kay Mikey at Juan. Medyo hindi naman din problemang import nila, kailangan lang talaga new system at tamang balasahan. Maintindihan mo rin ang Converge, parang nawawala na ng gana kasi lagi silang talo. Yung iba tinatamad na rin dumipensa, madali silang panghinaan ng loob. At sa tingin ko, tama ang sinasabi ng mga tao na sa loob talaga yan magsisimula. Sayang ang budget ng team, pero hanggang ngayon, wala pa rin na-achieve. Pero para sa inyo, kung bababa si Delta ngayon, sino dapat ang kanyang kapalit? 1 milyon para matuloy ang Brian Sahonia trade, pero ang sabi, kahit pangaraw makapagbigay ng 1 milyon ng isang team, hindi daw nila to ibibigay. At ang sabi pa, depende na rin daw kung merong kasama ng mga best players, at least 2. Parang sinasadya pa yata ng Titan Ultra na lakihan ang hinihingi para talaga bumigay ang mga teams at di nila ituloy ang pag-trade. Pero ang binabantayan nga ng trading market ay ito pagbibigay ng Magnolia kay Jerome Lastimosa plus future picks. Future picks yan hindi lang pala isa. Naisip kasi ng Titan na kapag nakuha nila si Jerome plus makakuha pa silang future picks sa susunod na taon, masyado ng buenas para sa kanila. Desperado na talaga Magnolia kasi parang bibigay ng araw si LA Tenorio dito, pero hindi pa muna ginalaw yung baso. Nais din pala siyang makuha ng Blackwater kapalit si Dap Panopio, pero mababa ang average points ni Panopio ngayon. Hindi siya masyadong scorer sa team, hindi din siya yung pang star quality at least for now. Ngayon naman ang pinakabago, ang Phoenix Philmasters, nais din makakuha itong si Brian Sahonia. Nakita kasi ni Charles Tew yung uniqueness ni Sahonia. Ibang klase kumpara sa ibang guards. 6-footer lang pero nagiging 2-way player. Ang bilis niya makapag-switch mula shooting guard to wingman dahil nga versatile at kayang dumipensa. Solid ang performances niya ngayon. Pati nga yung Meralco coach humahanga sa kanyang kakayahan. Hindi din magkaka-interest si Coach Yang sa player na yan kung hindi magaling. Grabe yung pag-angat ng former and beda star player na si Sahonia. Mas nag-i-improve pa siyang lalo. Dahil gusto niya Charles Tew, tingnan natin kung sino ipapalit niya at kung makakapasa ba siya sa Titan Ultra. Base sa narinig ko, si Francis Escandor daw yung isa. Mas lalong hindi papayag ang Titan Ultra. Ang dapat munang kumbinsihin ng Phoenix yung owner kung may plano ba talaga silang i-trade ito ngayon, kasi ayon mismo kay Snow Badwa, good luck na lang daw sa mga teams na gustong makuha itong si Brian Sahonia.